Good morning, guys. Paborito ko pag eksena, sausaw kape. Ang akong kukwento. Inwento lang ng anak ko. Sabi niya sa akin, alam mo man, hindi daw niya makalimutan yung anak kong babae. Hindi daw niya makalimutan yung sinabi ko. Pag nabuntis ka nang hindi ka patapos ng pag-aaral, hindi na kita kakausapin hanggang mamatay ako. Hindi ko na yun matandaan. Grabe. Kaya daw talagang nagtapos siya ng pag-aaral. Yung sa sinabi ko sa kanya. Ayun pa lang siya nagka-boyfriend. Hindi ko alam kung tama yung sinabi ko, no? Parang ang sama, no? Kaya lang di ko naman sinabi siguro yun para sa sarili ko, kundi para sa kanila. Kapag di ka nakapag-aral, alam mo dito sa Pilipinas, hindi ka matatanggap sa trabaho. Diba? Kailangan graduate ka bago ka magkaroon ng magandang trabaho. Ayun, hindi naman siya nagsisi sa mga sinabi ko o dahil sabi niya, dahil ngayon, nagtatrabaho siya sa BDO. O, diba? Sabi ko, lahat ng sinasabi ko para sa inyo. Kasi hindi naman kami habang buhay nandito ng papa niyo. Hindi kayo pwedeng umasa sa ibang tao. Kasi ang ibang tao, tutulungan ka lang isang beses, dalawang beses, pero hindi habang buhay. So, kailangan mong magkumayod ng sarili. Pero hindi naman lahat, syempre, nakatapos umasenso. Minsan may mga hindi rin naman nakatapos na umasenso. So, hindi mo pwedeng i-judge naman yung iba. At sa akin lang, at least pag naka-graduate ka, yung pinangahawakan ka na ng security. Diba? Kasi, kapag nag-asawa ka at may trabaho ka, at hindi naging maganda yung pagsasama niyo, wala kang dapat katakot. Kasi may trabaho ka. Magandang trabaho mo. Di ba? Eh kung hindi ka nagtatrabaho, asawa mo lang. Tapos ang asawa mo nawala sa mundo, huwag naman, di ba? Or ng iba. So, paano ka na? Kaya minsan pag nakita ko mga kabataan mo, madaling araw na nasa kalsada. Naawa ako sa magulang. Kasi feeling ko, baka maging problema sila pagdating ng panahon. Pero siguro naman hindi. Yun nga, mahirap mag-judge ng tao. Kasi ako rin natatandaan ko, sinabi ng lola ko noon, kapatid ng lolo ko. Yung lolo ko, tatay ng papa ko. Sabi ng lola ko, nako, hindi makakatapos siya. Magiging kagayan ng nanay niya yan. Waitress. Tinandaan ko yun. Kaya noon, nag-working student ako. Ay, hindi working student. Summer job para may pang tuition ako. Kasi sa FEU ako nag-aral yun eh. Yung Corona notebook. Ewan ko kung alam niyo. Trabaho ko dyan pag summer. May napasok ako ng auntie ko. Hindi ko naman sinasabi lahat na may pinag-aralan. Naging successful. At least may pinag-aralan. Kahit yun na lang, no? So, na lang, konting kwento na lang na experience ko. Yung nangyari sa akin na. Kaya ako nun, sinikap ko makatapos ng pag-aaral. Pero ganun pa man, wala rin man ako narating. At least nakapagtrabaho ako, diba, naitaguyod ko yung mga anak ko, yun, nakapag-aaral sila, nakinig sila sa mga sinasabi ko, sa mga payo. Kasi alam ko na yung mangyayari pagdating ng araw na pinabayaan mo lang. Kasi minsan lang tayo mabubuhay, diba? Ngayon nga, mararamdaman mo pala pag tumatanda ka na, nandiyan na yung takot. Kasi pag nagkasakit ka, syempre, ikaw ayaw mong aalagaan ka ng anak mo, ayaw mong mahirapan sila, di ba? Parang,
Ngayon, iniisip ko palang, ang hirap. Sana wag kong maranasan yung gano'n. Kung talagang panahon mo na, yung hanggang doon na lang, hindi mo na pahirapan yung mga anak mo. Kasi, syempre masakit din yun. Masakit din yun. Ayaw mo din silang nahihirapan, di ba? So, yun lang, dahil dito sa kwento ko, nakatatlong pandesal na ako. So, yun lang guys, sa umagang ito, i-share ko lang. Yung mga kabataan at kayong mga magulang, gawin nyo ang lahat para makatapos sila. Kasi kagaya ngayon, yung nakatapos ng mga anak ko, kahit nagtatrabaho kami, naglalalamog kami. Meron na nagbabayad ng bahay, may nagbabayad ng sasakyan. Yung sa amin, parang pantulong na lang, suporta. Kasi kung nandito ka rin lang naman sa bahay, gagawin mo dito. Diba? Tapos hindi ka naman kumikita. At least sa lalamog, lumalabas kami 5 times a week. Ako na yung bumibili ng pagkain, mga ganyan. Although hindi naman talaga sobrang-sobra. Or at least nakakatulong. It helps. It is a big help. So, yun lang guys. Maikwento ko, no? Mag-almusal na rin kayo. Linggo ngayon kaya parang madilim. Good morning, have a nice day, and God bless. Always pray. Be positive. Thank you guys. Thank you for watching.